mga symptoms, kung ano ba yung mga 3 to 4 week symptoms ko. Yun yung pinaka Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, magiging active na naman ako. Pero more on, ang magiging updates ko ay tungkol sa aking pagbubuntis. Hindi ako nakagawa before nung aking mga symptoms, kung ano ba yung mga 3 to 4 week symptoms ko. Yun yung pinaka-earliest signs or symptoms na meron ako. Actually, nilista ko siya para ma-share ko siya sa inyo ngayon at hindi ko makalimutan. So, yan siya. I-share ko siya sa inyo kung ano ba yung pinaka mga naaalala ko din na naging symptoms ko, kung bakit bigla ako blood test, pregnancy test nung time na yon. Kasi nung nalaman kong buntis ako is 4 weeks pregnant ako. 4th week ko nun. Ang tagal ko nang alam, di ba? Ngayon ay 20 weeks na ako, pero hahabulin ko kung ano nga ba yung pwede kong maging ma-share sa inyo. A little background lang, kung hindi nyo pa napanood yung miscarriage story ko, yung nakunan ako, tignan nyo lang dito yung previous vlogs ko. Andun siya. Ayun nga, nakunan ako last year ng July. And then, nabuntis po ako ng November. I think November or last week ng October. And then, ito na nga mga kamamis, hindi talaga namin siya pinaplano talaga as in na planado katulad ng second pregnancy ko, yung nakunan ako. Ito kasi is parang, ang plano sana namin is tapusin na lang muna yung taon. Next day, sana kami ulit magta-try. And para syempre emotionally makapag-heal kami. Pero okay naman na kami. More or less hindi na ako depressed. Natanggap ko na yung nangyari. Na-share ko na siya dun sa mga friends ko. Kasi nung una hindi ko talaga siya na-share. And then nung month na to, nung November, I remember, natulog ako ng tulog mga kamamis. So ako parang, bakit kaya ganun? Sobrang antukin ko. Sleepiness talaga, number 1 talaga, antok na antok ako, yung tipong hindi ko kayang pigilan. Di ba may antok naman tayo na parang okay lang naman, kayang pigilan, magkafe ka, ganon, pwede naman. Pero nung time na to, hindi ko talaga kayang pigilan, and then parang ayoko ng kape. 3rd week to mga kamamis ha. Ang bilang kasi pagka nagbuntis ka is yung first day ng last menstruation mo. So, ito, most probably, nasa 3rd week na ako nito. And, mga ilang days after conception. Hindi ko nga alam kung nag-ovulate ba ako ng late. Kasi yung time na yun, alam ko hindi na ako mabubuntis. Kasi nga parang sobrang regular ng period ko. So, alam ko kung kailan talaga ako nag-ovulate. Pero nung time na to, nung nagtsurbahan kami ng aking husband, ang alam ko is, tapos na yung ovulation ko. Pero mga kamamis, yun pala, doon ako nagkamali dahil dito ako nabuntis. Nung week na akala ko is tapos na, hindi na ako mabubuntis. Sobrang antok na antok ako mga kamami, sobra talaga na hindi ko talaga siya kayang tiisin. And then, akala ko nga nung time na yun, baka magkakasakit ba ako, magkakatrangkaso ba ako, bakit ganito yung antok ko, ibang level. Ibang level. And then, second is fatigue. Talagang para akong pagod na pagod. Wala naman akong ginawa. Parang, yung normal, may ginawa ako yung normal na naglilinis, na normal naman na ginagawa ko everyday. So, parang ako, nagtataka na ako. Parang, bakit ganun? Pero akala ko nga, magkakasakit ako kasi, alam niyo naman ang momshi ninyo, saka winter noon. So, parang, ay, baka magkakasakit lang ako. Pero, fortunately, hindi naman. Ayun, pagod na pagod yung pakiramdam ko as in. Iba yung pagod. Yung pagod nga na kailangan mong itulog talaga. Actually, hindi mo kailangan itulog kasi wala kang magagawa. Wala kang choice talaga kundi itulog mo talaga siya. Yung parang kahit masandal ka lang, ay, tulog talaga ako, te. Pagdating ng gabi, ganoon din, tulog ako. So, titignan ko yung notes ko. And then, yung 3rd week nga, ayan nga, exhausted, yung pagod, naantok ako. So, yun yung 3rd week na symptoms pa lang na nararamdaman ko. Wala pa akong ibang nararamdaman noon. Bukod doon sa yun nga, yung kakaibang klase ng antok at pagod talaga. And then, yung 4th week ko, ito nilagay ko siya sa cellphone ko, sleepiness, food aversion, so ayoko ng kape, ayoko ng fried salmon, na lagi naman naming inuulam noon, pero nagising na lang ako isang araw, ayoko na siya, at medyo napapaisip na ako nung panahon na to kung bakit parang ayoko ng kape or coffee, kape. Kasi, normally talaga, 2 to 3 cups a day ako.
Kasi alam niyo naman mga mommies, 'di ba? Talagang iba talaga ang pangangailangan natin sa kape kapag ka naging nanay na tayo at mag-isa ka lang na kailangan kumilos sa bahay. Pero nung time na to, hindi ako makapagkape. And then, nakikrave ako sa tahong. 'Di ba? Ang weird ng cravings ko ng out of nowhere, nakikrave ako sa tahong. So parang ako ay parang iba to And naalala ko nga na may one day nga kami na hindi gumamit ng protection. So, most probably, baka, medyo nagkakaroon na ako ng light bulb sa utak, na baka iba na to. Utak talaga, sa isip ko. And then, yun, kumain kami sa McDo, at nagsuka ako ng nagsuka, mga kamamis. And so, parang ako, saan nang galing yun? Lagi naman kaming kumakain sa McDo, pero for some reasons, again, yun, nagsuka ako. Ito na yung aking unang part ng pagsusuka. And then, gigising ako sa midnight para umihi at hindi na ako nakakatulog ulit. So, yun yung aking naging problema nun. Parang, hindi ko alam kung bakit, di ba ang aga ko nga nakakatulog kasi nga hindi ko nga alam kung bakit sobrang antok na antok ako. Pero for some reason din, lagi ako nagigising sa madaling araw. At ito pa, hindi ko siya nailagay sa phone ko, pero hindi ko makakalimutan. Nagkakaroon ako ng mga night terrors, nightmares, yung vivid dreams. Alam mo yung naginip ka, tapos yung panaginip mo, parang totoong-totoo. Ganun yung nangyayari sa akin. Parang ang dami kong panaginip na pagising ko, parang pagod na ako, naaalala ko lahat, which is weird. Kasi parang, ano ba to? Bakit parang lahat ng panaginip ko talaga namang nandito lahat sa utak ko, hindi siya nilalabas ng utak ko. Utak na naman. Pagising ko talaga, pagising ko, sobrang real nung panaginip ko. Vivid talaga siya. Totoong-totoo talaga siya. So, parang, ayun. So, ako parang, ay, iba na ito. Parang hindi na ito normal na mga nararamdaman lang. Kasi nga, nagkaroon na ako ng sobrang disgusto. Sobrang aversion sa kape na number 1 best friend ko. Even with my second pregnancy, yung nakunan ako, gustong-gusto ko pala ng kape. Hindi ako naapektuhan, hindi ako nagkaroon ng aversion. But unfortunately nga, is nakunan ako doon. And then, ito naman, hindi ako, ayoko ng kape. So, I think, hindi ko alam kung related yon or may, I don't know, kasi iba-iba naman yung pregnancy natin. So, ayun na yung unti-unti na talaga akong nagkaka-idea dahil dumadami na ang symptoms ko. And aware nga ako na may one night kami na hindi kami nag-control. Kasi natural method lang talaga kami, withdrawal lang talaga kami. So, mga kasal naman tayo. Siguro karamihan ng nanonood dito is mga nasa tamang edad naman. So, natural method kami. Hindi kami gumagamit ng kahit na anong protection except sa withdrawal talaga. And so, nung time na yon, alam ko, nag-click sa akin, oy, may isang gabi na akala mo safe ka at hindi kayo nag-protection. Kasi normally talaga nag-withdrawal kami even if alam ko na safe yung days na yon or yung week na yon or yung day mismo na yon, hindi kami nag-protection nung araw na yon. Parang ako, ay, may light bulb sa aking isip na parang nagpapaalala sa akin, hoy, may isang araw ka na, masyado kang hindi ka nag-protect, ganon. So, parang ako, okay. And then, nag-PT po ako. And, ang ginamit kong PT, kasi ang dami kong pregnancy strips, yung mumurahin lang, sa Amazon ko siya binili. Basta mura lang siya, hindi ko alam ko meron din sa Pilipinas, sa Shopee, hanapin yung pregnancy strips. Wala siyang kaha, yung lagayan mismo. Pero, siya, parang, I think, 10 MIU siya. Parang basta mabilis niyang madidetect yung pregnancy. Tested ko na talaga to pati kay Mirel. Ay, sabi ko, sayang naman yung pregnancy test strips ko. Bakit hindi ko subukan? Sabi ko, itry ko nga. Tapos yun na mga kamamis. Merong very, very faint line nung time ng 4th week. Parang before ako ma-delay hindi pa ako delayed ditong time na to. Sabi ko, ay, sobrang shock ko talaga. Hindi ko na-videohan, pero may pictures ako ng mga pregnancy test strips ko. Na parang ako, ay, bakit may faint line? Sabi kasi nila, even if faintest line, sobrang labo man yan, more or less talaga positive yan kapag positive. Sobrang bihira yung cases na
na negative pala siya or nagpo-false positive siya. Mas madalas false negative, yun mas normal yun. And so sabi ko, ay sige nga, try ko nga mag-digital. Nag-digital ako, yung clear blue, and yun ang mga kamamis, nag-negative. So ako parang, ay, ano ba talaga ang ganap? So hindi daw ako buntis. Pero kada araw, nagtatry ako mag-test strips, nagpa-positive talaga siya. Sobrang faint pero positive siya, and everyday is nagda-darkens siya. May mga symptoms na rin ako. So, yun yung earliest symptoms ko. Kasi, ang pinagkaiba lang nito, kay Miriel kasi dati, hindi ko alam kung maaga ako nag-ovulate sa kanya. Kaya, ang bilis 4th week pa lang, meron na akong masakit yung boobs ko, yung breast ko masakit, yung tenderness talaga na matindi. Pero with this pregnancy, hindi ko siya na-experience during the 4th week. And so, possible kaya na late ako nag-ovulate or baka nga iba-iba talaga yung pagbubuntis. So, kay Miriel, nagkaroon ako ng breast tenderness within 3 to 4 weeks ng pregnancy ko. Pero ito, hindi po ako nagkaroon. Yun lang muna mga kamamis yung aking earliest symptoms. 3rd to 4th week ng pregnancy ko, yun yung mga naging symptoms ko. So, I hope nakatulong siya. Comment kayo kung ano ba yung mga na-experience nyo, kung bakit napadalaw kayo dito, or ano ba yung personal experience nyo nung kayo naman ay nagbuntis. So, yun lang mga kamamis. Again, guys, kung kayo ay buntis, huwag natin kalimutan mag-prenatal vitamins kasi malaki yung tulong yan sa atin. And again, thank you so much for watching my vlog. My name is Maymay. And kita-kits po tayo sa aking mga susunod pang vlogs. Bye-bye! Please like and subscribe.